Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa excuse me, ginawa ng NBI pag-raid sa dalawang bahay o residence ni DG Bantag sa Laguna at saka Caloocan City na sa kasamang palad wala silang nakita na DG Bantag. Okay? So, mayroong video na kumakalat tungkol nito. Napanood ko yung video. Hindi ko lang ma-upload dahil medyo hindi magandang panoorin. It's an overkill. So, unang na-raid yung Santa Rosa, Laguna na gumamit sila ng pamukpok ng bahay. Hindi naman yun. Hindi ko alam kung sledgehammer para lang makapasok. Okay. So, expected, walang nakitang DG Bantag sa Laguna, Santa Rosa, Laguna. But sabi ng NBI, nakakuha sila ng mga bala ng baril. Okay. So, another raid sa Caloocan City, wala ring DG Bantag. Kaya lang, ang mga operative, sabi nila, naka-recover sila ng mga firearms and personal effects na pinaghihinalaan pag may-ari ni DG Bantag. Okay, ang DOJ nag-announce ng cash reward ng 2 million pesos para sa impormasyon na makapagtuturo kung nasaan si DG Bantag. Okay, i-analyze natin. I think last year, merong another raid sa bahay ni DG Bantag sa Baguio City. Kaya lang, wala rin nangyari. So, ito, inulit na naman the other day, mga bahay ni DG Bantag, Laguna and Caloocan City. Ang tanong, kung kayo yung nagtatago, magtatago ba kayo sa inyong bahay? Ganon lang yun ka. Simpleng hindi ko maisip ang dahilan ng mga NBI agents natin. Bakit sila maniwala na doon magtago si DG Bantag sa bahay niya? Kasi kung ako ang DG Bantag, bakit ako magtago sa aking bahay o sa aking lugar? So, it's very unlikely na magtago si DG Bantag sa kanyang mismong bahay. Yun ang aking simple analysis dyan. So, napahiya ang NBI, mga red nila. May kasama pang media ata, kaya nakunan ng video eh. Ganon din yung Baguio last year na raid. May video rin. So, saan posible magtago si DG Bantag? Dapat yun ang pag-aralan ng ating law enforcement na kung yung unlikely places, doon magtatago. Kailan ba yun? Last year din ata yung may mga nabasa akong comments na ang maganda daw pagtaguan ni DG Bantag sa Sagada. Sagada Mountain Province, doon daw sa mga hanging coffins dahil unlikely. Yeah, I believe joke lang yun. Yung mga unlikely places, kung ako ang magtago, yung hindi inaakala ng autoridad na doon ako magtago. And I believe, ganyan din yung, hindi ko alam kung nasaan si DG Bantag ngayon. Kaya lang, mag 2 years na, mula nung inisyo yung warrant of arrest, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mahanap-hanap kung nasaan si DG Bantag. So, alam naman natin, ang ating DG Bantag,
dating sundalo yan, Marines. Ang Marines ang isa sa pinaka-astig na sundalo, well-trained yan. Tapos, nasanay sa hirap. Nung na-interview ko siya nung wala pa siyang warrant of arrest, nako, grabing pinagdaan ng hirap sa buhay si DJ Bantag. Kaya, sa ngayon, nagtatago siya sa mga mahihirap nga lugar. Hindi siya, sanay na siya sa hirap. Kaya ano, example, i-compare natin kay ex-congressman Tevez. Nagtago nga sa ibang bansa pa. Kaya lang, hindi sanay sa hirap, doon siya naglalaro ng golf. O di huli. So, mahirapan, sa tingin ko mahirapan ang ating otoridad sa paghanap, paghuli kay DJ Bantag kung hindi sila gagamit ng diskarte. Okay. You need a lot of intelligence. Kaya siguro ito, 2 million pesos na reward. Nako, palagay ko, ano yan? Payak. Hindi kakagatin yan ng mga, and I believe, kakaunti ang nakakaalam kung nasaan si DJ Bantag. The lesser people na makakaalam, the better for him. Kaya mahirapan ang ating PNP o ating gobyerno kahit 2 million. Yung mga nababasa kong ang comments, kahit gawin pa nilang 10 million, ang mga tao na loyal kay DJ Bantag, hindi pa rin magsasabi kung nasaan. Malala ko si General Palparan nung nagtatago pa siya. Ang inakala ng NBI, nandun si General Palparan sa Mindoro kasi maraming nagmamahal na mga tao kay General Palparan sa Mindoro. So nagpunta doon ang mga NBI agents at pinuntahan ang isang kilalang tao doon, politiko at the same time businessman. Lumapit ang NBI at humingi ng tulong. Nako, yung tao na yun, kaibigan ko, kininto niya. Sabi ng tao na yun, alam nyo, ang laking tulong ni General Palparan sa amin dito sa Mindoro. Dahil bago nadistino si Palparan dito, hirap na hirap kami sa abuso ng mga NPA. Pagdating ni Palparan, na nabali ang boto ng mga NPA dito, hindi na sila makaperhisyo sa amin. Lalo na ako, sabi niya, negosyante ako. Nung una, laki ng gastos ko sa pagbibigay ng mga kotong o yung revolutionary taxes sa NPA. Dahil kay Palparan, wala na. Wala nang humingi sa akin. Kaya kahit, ito na, naging prangka, matapang yung kaibigan ko na yun. Kahit alam ko kung nasaan si Palparan, hindi ko sasabihin kung nasaan siya. Ganon. Prinangka niya yung mga taga-NBI na humingi ng tulong. Walang nagawa ang mga taga-NBI, umalis. Ganon. Katindi yung suporta ni General Palparan sa Mindoro noon. So, but sa kasamang palad, nahuli pa rin siya because intelligence. Ang nakahuli sa kanya, ISAF. Yung magaling noon, ang ISAF commander noon, si General Anyo. Kung ganon kagaling ang intelligence ng NBI o PNP, yun, baka pwede niyong mahuli si General Bantag. But kung ganyan lang, anong klaseng intelligence yan? Yung sasabihin, nandyan siya nagtatago sa kanyang residential houses sa Laguna and Caloocan? Ay wala talaga. Laylay balikat talaga ang mangyayari niyan. So, anyway, parte ng buhay yan. Fugitive siya ng justice, hinahanap siya. Ito naman si DJ Bantag. Matago-tago ka. Ano yan? Yung
salita ng mga kapatiran nating igurot, mabuhay ka, DG Bantag, but at the same time, magtago ka ng maigi dahil hindi hihinto ang authority sa paghanap sa iyo. Good luck, DG Bantag.